Isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Isang pag-ibig na lumampas sa agwat ng edad na 4 na taon ang namuo sa pagitan ng 72 anyos na biyudong si Lando at ng 23 anyos na dalagang Tsino na si Lian. Lolo, ganoon din po ang nararamdaman ko. Ngunit ang sumunod na pangyayari, ang higit na ikinagulat ng lahat. Tingin ko po, buntis ako. Nagimbal ang buong bayan. Posible nga bang magkaanak ang isang lalaking nasa edad 70? Kasabay ng nakakagulat na resulta mula sa ospital, sunod-sunod na kababalaghan ang nagsimulang maganap sa kanilang lugar. Hindi dapat isilang ang batang yan. Isang albularyo ang lumitaw at nagbigay ng masamang pangitain, at maging ang pamilya ni Lando ay tinalikuran na sila. Ano kaya ang magiging katapusan ng kanilang ipinagbabawal na pag-ibig? Ang hindi kapanipaniwalang kuwentong gumimbal sa mundo ay magsisimula na ngayon. Magandang araw. Ako si Lando, 7 anyos na lolo na. Namumuhay akong mag-isa sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat at ang ikinabubuhay ko ay ang pagbibilad ng isda noong kabataan ko. Kilala ako sa buong bayan bilang isang matikas na lalaki. Pero ngayon, isa na lang akong ordinaryong biyudong matanda. Ilang taon na rin mula nang pumanaw ang aking asawa at ang dalawa kong anak na babae ay parehong nag-asawa at nanirahan sa malayo, isa sa Maynila at isa sa Cebu. Kaya ngayon, ang simoy ng dagat at alon na lamang ang aking naging karamay. Ngunit 3 taon na ang nakalipas. Isang malaking pagbabago ang dumating sa buhay ko. Isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang hindi kapanipaniwalang karanasang ito na ako mismo ang dumaan. Ang buhok ko'y madalas na ginugulo ng hanging nagmumula sa karagatan sa lahat ng panahon. Ngunit ang mga tsismis ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin. Ang bida sa kuwentong ito ay si Mang Lando, isang 62 anyos na matanda. Ang kanyang bahay ay nakatayo sa isang munting burol malapit sa baybayin, ang lumang bubong na yero at ang pintuang kahoy na kinupas na ng panahon ay nagpapakita ng mga bakas ng nakaraan. Si Lando ay laging gumigising ng 5:00 ng umaga, hinahaplos niya ang kanyang magaspang na kamay sa kanyang mukha habang binubuksan ang bintana. Ang maalat na hangin mula sa dagat ay dumadampi sa kanyang pisngi. Mukhang maganda ang panahon ngayon. Paos ang kanyang boses. Ngunit may lakas pa rin ito. Noong kabataan niya, si Lando ay kilala bilang isang matipunong lalaki sa bayan. Malapad ang kanyang mga balikat at prangka ang kanyang pag-uugali, kaya't maging ang mga tindera ay napapatingin kapag siya'y dumadaan. Ngunit ngayon, bahagya ng nakukuba ang kanyang likod. Nag-iwan ng malalalim na guhit sa kanyang mukha ang panahon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng sigla. Mararamdaman mo ang matatag na diwa na ayaw magpatalo sa edad. Lumabas si Lando sa bakuran upang magsampay. Kaawa-awa ang mga labahin ng isang matandang namumuhay mag-isa. Ilang luma at manipis na kamiseta at maruruming damit pantrabaho lamang ang nandoon. Hay, tingnan mo nga naman ang mga ito. Napangiti ng malungkot si Lando habang tinitingnan ang kanyang mga damit. Kung noon lang, siguradong malinis na itong nalabhan at natupi ng kanyang asawa. Pinakasalan niya ang sinasabing pinakamagandang dalaga sa kanilang lugar noong kabataan niya. Ang kanyang asawa ay mabait at masipag. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae at namuhay ng masaya. Bagamat hindi sila mayaman, hindi naman sila nagugutom. Si Lando ay nangingisda at ang kanyang asawa naman ay nagbibilad ng isda para ibenta. Payapa ang kanilang buhay, ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Biglang nagkasakit ang kanyang asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Gagaling ka rin agad. Ngumiti ang kanyang asawa na may maputlang mukha. Ngunit ang kanyang mga kamay ay unti-unting nanlalamig. Sinubukan ni Lando ang lahat ng paraan.
Pumunta sila sa mga ospital sa kabayanan at maging sa mga albularyo. Ngunit hindi gumaling ang sakit ng kanyang asawa. Lando, patawarin mo ako. Hanggang sa huling sandali, humihingi ng tawad ang kanyang asawa. Hindi maintindihan ni Lando kung para saan ang paumanhin na iyon. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, tuluyang nagbago ang buhay ni Lando. Bata pa ang kanyang mga anak. Ang panganay na si Elena ay 15 at ang bunso na si Maricel ay 15. Tay, kailan po babalik si inay? Tanong ng umiiyak na si Maricel. Hindi masagot ni Lando ang tanong habang yakap-yakap ang anak. Maricel, anak, nasa langit na si inay. Nasa langit po? Kailan po siya babalik? Hindi pa nauunawaan ng bata kung ano ang kamatayan. Tila pinupunit ang puso ni Lando. Iba naman ang panganay na si Elena. Matapos mamatay ang kanilang ina, bigla siyang naging responsable. Tay, ako na po ang bahala kay Maricel. Huwag po kayong mag-alala. Sa edad na 15, hindi ka panipaniwala ang pagiging mature ni Elena. Siya ang nagsasaing, naglalaba, at ginagampanan ang papel ng kanilang ina. Ngunit naaawa si Lando sa kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay napakabigat na pasanin ang ibinigay niya sa kanila sa murang edad. Elena anak, pagod ka na. Tay, okay lang po. Pamilya naman po tayo. Ngumiti ng maliwanag si Elena. Ngunit alam ni Lando ang lungkot na nakatago sa likod ng ngiting iyon. Lumipas ang panahon at lumaki ang kanyang mga anak. Sa edad na 22, nagpakasal si Elena sa isang taga-Maynila. Isang empleyado ang kanyang asawa at nais nilang manirahan sa Maynila. Tay, pwede po ba akong sumama sa Maynila? Nag-aalalang tanong ni Elena. Mabigat sa loob niyang iwan ng ama. Sige, anak, buhay mo yan. Nakangiting sabi ni Lando. Ngunit masakit sa kanyang kalooban. Ang bunsong si Maricel naman ay nagpakasal sa edad na 20 sa isang lalaking taga Cebu. Isang mangingisda na may-ari ng sariling bangka ang kanyang asawa. Tay, dadalaw po ako palagi. Umiiyak na sabi ni Maricel. Tumango si Lando. Sige, dalaw ka palagi. Ayos lang si tatay. Ngunit sa totoo lang, hindi siya ayos. Naging napakatahimik ng bahay nang umalis ang kanyang mga anak. Ganoon, nagsimulang mamuhay mag-isa si Lando. Naging isang 72 anyos na malungkot na biyudo. Sa lumang bahay sa tabi ng dagat, nagbibilad siya ng isda para ibenta upang malampasan ang bawat araw. Tuwing umaga, ang una niyang tinitingnan ay ang dagat. Ang walang katapusang asul na karagatan ang tanging kaibigan niya. Maganda ang panahon, siguradong matutuyo agad ang mga isda. Kausap ni Lando ang sarili habang nagsisimula sa trabaho. Dahil wala siyang makausap, nasanay na siyang magsalita mag-isa. 3 taon na ang nakalipas, noong tag-ulan, isang pagbabago ang dumating sa buhay ni Lando. Isang dayong manggagawa ang dumating sa kanilang bayan. Ang pangalan niya ay Lian. Isang 23 anyos na dalagang Tsino, hindi siya katangkaran, ngunit balingkinitan ang kanyang katawan at mabilis kumilos. Walang anumang dala si Lian. Ayon sa mga naririnig, dumating siya mula sa China na walang-wala. Pati ang kanyang Tagalog ay pautal-utal. May trabaho po. Masipag po ako. Pautal-utal na tanong ni Lian sa mga tagabayan. Maputi ang kanyang balat at malalaki at malinaw ang kanyang mga mata. Sa simula, walang nagtiwala sa kanya dahil sa pag-iisip na siya ay isang dayuhan. Magtatrabaho kaya yan ng maayos? Hindi mapagkakatiwalaan ang mga insik. Bulungan ng mga tagabayan. Ngunit hindi sumuko si Lian. Tinulungan niya ang mga mangingisda sa pag-aayos ng lambat at pagbibilad ng isda. Hindi niya inuurungan kahit ang mabibigat na gawain. Tahimik lang siya, ngunit laging nakangiti nang matamis na kitang-kita ang kanyang mapuputing ngipin. Salamat, Lian. Unti-unti, nagsimulang kilalanin siya ng mga mangingisda.
Nagustuhan nila ang kanyang pagiging masipag at masigasig. Nakilala rin ni Lando si Lian. Isang araw, nakiusap si Lando kung maaari siyang tulungan sa pagbibilad ng isda. Lolo, tutulungan ko po kayo. Magalang na bumati si Lian. Nagustuhan ni Lando ang kanyang pagiging magalang. Sige, salamat. Ngumiti ng malumanay si Lando. Matagal na panahon na rin mula nang may nakausap siya, kaya masaya ang kanyang pakiramdam. Talagang masipag magtrabaho si Lian. Maingat niyang isinasampay ang bawat isda. Kahit pinagpapawisan, wala kang maririnig na reklamo mula sa kanya. Lian, magpahinga ka muna, sabi ni Lando, ngunit umiling lang si Lian. Okay lang po, gusto ko po ang trabaho. Pautal-utal ang kanyang Tagalog, ngunit ramdam ang kanyang sinseridad. Humanga si Lando kay Lian. Matapos ang trabaho, kinuha ni Lando si Lian ng isang basong tubig. Napagod ka, iha? Hindi po. Mas napapagod po kayo, lolo. Sabi ni Lian habang umiinom ng tubig. Isang malinaw na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Matagal ng panahon na naramdaman ni Lando ang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang asawa at umalis ang kanyang mga anak. Mula noon, paminsan-minsan nang tumutulong si Lian kay Lando. Kapag abala, dumarating siya para tumulong sa pagbibilad ng isda. Lolo, mag-isa lang po kayo? Isang araw, nagtanong si Lian. Natigilan sandali si Lando. Oo, mag-isa lang. Hindi po ba kayo nalulungkot? Hindi masagot ni Lando ang tanong ni Lian. Masakit sa kanyang amor propyo na amining nalulungkot siya. Ngunit nabasa ni Lian ang lungkot sa kanyang mga mata. Lolo, mag-isa rin po ako. Pamilya ko po. Nasa Tsina. Ikinuwento rin ni Lian ang tungkol sa sarili. Noon lang naisip ni Lando na maaaring nalulungkot din siya. Kung ganoon, pareho pala tayong mag-isa. Opo, sagot niya. Sandaling natahimik ang dalawa. Tanging ang hangin mula sa dagat ang dumadaan sa pagitan nila. Ang mapagpasyang araw na iyon ay nangyari 2 taon na ang nakalipas noong tag-ulan. Isang gabing may malakas na bagyo. Ang hangin ay umuungal na parang baliw. Ang mga patak ng ulan ay malakas na bumabagsak sa yero. Kidlat at kulog ang gumuguhit sa kalangitan. Si Lando ay hindi mapakali sa loob ng bahay. Nag-aalala siya kung kakayanin pa ng kanilang lumang bubong. Naku, tumutulo na. Sa wakas, nagsimulang tumulo ang tubig mula sa bubong. Dali-daling kumuha ng palanggana si Lando para saluhin ito. Ngunit lalong lumalakas ang tulo. Naisip ni Lando na hindi na ito maaari, kaya kinuha niya ang hagdanan. Kailangan kong umakyat ngayon. Nagsuot ng kapote si Lando at lumabas. Inuga ng malakas na hangin at ulan ang kanyang katawan. Maingat niyang isinandal ang hagdanan sa bubong at dahan-dahang umakyat. Ngunit madulas ang yerong basa ng ulan. Dahan-dahan lang. Maingat na umakyat si Lando bawat hakbang. May hawak siyang martilyo at pako. At doon nangyari. Bigla siyang nadulas. Nawalan ng balanse si Lando at nahulog mula sa bubong. Bumagsak ang kanyang matandang katawan sa lupa. Aray! Dumaing sa sakit si Lando. Masakit ang kanyang likod at binti. Hindi siya makatayo. Patuloy ang buhos ng ulan at si Lando ay nakahandusay sa putikan. Sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit walang boses na lumalabas. Mamamatay na yata ako. Desperadong naisip ni Lando. Ang takot na maaaring mamatay siya nang ganoon na lamang ay bumalot sa kanya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, may narinig siyang tumatakbo. Lolo! Ang boses na iyon ay kay Lian. Tumakbo siya papalapit kay Lando sa gitna ng ulan. Okay lang po kayo, Lolo? Nagulat si Lian nang makita si Landong nakahandusay sa lupa. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Lian. Pilit na binanggit ni Lando ang kanyang pangalan. Mahina at garalgal ang kanyang boses.
Walang pag-aalinlangang itinayo ni Lian si Lando. Inalalayan niya ito gamit ang kanyang maliit na katawan. Lolo, lakasan niyo po ang loob niyo. Basang-basa si Lian sa ulan, ngunit dinala niya si Lando sa loob ng bahay. Nanginginig ang buong katawan niya. Pagpasok sa bahay, inihiga ni Lian si Lando sa kama. Kumuha siya ng tuwalya at pinunasan ang kanyang katawan. Salamat, Lian. Napaluha si Lando sa pasasalamat. Sa ganitong sitwasyon, isang 23 anyos na dalaga ang sumagip sa kanya. Sinabi ni Lian na magpalit siya ng basang damit. Nagtimpla rin siya ng mainit na tsaa at dinala ito sa kanya. Lolo, inumin niyo po ito. Salamat. Maraming salamat. Tinitigan ni Lando si Lian habang umiinom ng tsaa. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, para siyang isang anghel. Ang basang damit ni Lian ay nakadikit sa kanyang balingkinitang katawan. Tumutulo ang tubig ulan mula sa kanyang noo. Biglang naramdaman ni Lando ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa edad na 72, nagulat siya sa naramdamang ito. Lolo, aayusin ko po ang bubong niyo, sabi ni Lian habang nakatingin sa labas. Patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Huwag! Delikado! Pinigilan siya ni Lando, ngunit palabas na si Lian. Okay lang po, bata pa po ako. Nakangiting sabi ni Lian, at umakyat siya sa bubong upang takpan ang butas. Mula sa kama, pinanood ni Lando si Lian na nagtatrabaho, isang maliit na lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa silid. Ang anino nilang dalawa ay nagsasama sa dingding. Tila umiinit ang puso ng sino mang makakita. Pagkalipas ng isang oras, pumasok si Lian. Puno ng putik ang kanyang katawan, ngunit maliwanag ang kanyang ngiti. Naayos ko na po, Lolo. Napagod ka, Lian. Taus-pusong nagpapasalamat si Lando. Hindi niya akalain na may gagawa nito para sa kanya. Gutom na po kayo, di ba? Magluluto po ako. Pumunta si Lian sa kusina at nagluto ng instant noodles. Simpleng pagkain, ngunit ramdam ang kanyang pagmamalasakit. Sabay po tayong kumain, Lolo. Sige, sabay tayong kumain. Magkatabing umupo ang dalawa at kumain ng noodles. Ang tunog ng hangin at ulan ay tumatama sa bintana. Nang iabot ni Lian ang tinidor, bahagyang dumikit ang kanyang daliri sa kamay ni Lando. Pareho silang natigilan. Tila may kuryenteng dumaloy. Namula ang tainga ni Lian. Pasensya na po. Yumuko si Lian. Nagulat din si Lando. Isang kakaibang tensyon ang namayani sa hangin. Pareho silang hindi makapagsalita dahil sa pagkailang. Lian, maraming salamat talaga. Unang bumasag sa katahimikan si Lando. Itinaas ni Lian ang kanyang ulo at tiningnan siya. Wala po yun. Hindi ko po kayang pabayaan kayong nasaktan. Malinaw at tapat ang mga mata ni Lian. Lalong humanga si Lando sa kanya. Kailangan ko nang umuwi. Gabi na. Tiningnan ni Lian ang orasan at tumayo. Lampas na ng 12:00 ng gabi. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Opo. Kayo rin po, Lolo. Mag-ingat po kayo. Nagpaalam si Lian at lumabas. Sinamahan siya ni Lando hanggang sa pinto. Matagal siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang likod ni Lian na naglalaho sa kadiliman. May kung anong gumagalaw sa loob ng kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lando. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang imahe ni Lian. Hindi ito tama. Kinukumbinsi ni Lando ang sarili, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Mula sa araw na iyon, may nagbago sa pagitan ni Lando at Lian. Iba na ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Ito ang sandali kung kailan itinanim ang binhi ng tadhana. Kinabukasan, mas maagang gumising si Lando kaysa dati. Parang panaginip lang ang nangyari kagabi, ang pagligtas sa kanya ni Lian. Nang tumingin siya sa salamin, namumula ang kanyang mukha. Sa edad na 72, bakit namumula ang mukha ng isang lolo? Maging siya ay nagulat. Parang may iba sa akin. Pinagmasdang mabuti ni Lando ang sarili sa salamin.
Kahapon lang, mukha siyang matanda at kaawa-awa, pero ngayon, tila may bagong sigla. Paglabas niya sa bakuran, nandoon na si Lian, nagsasampay ng mga damit. Lolo, magandang umaga po. Kumusta na po kayo? Oh, Lian, ang aga mo. Kinabahan si Lando. Mula kagabi, nagbago na ang tingin niya kay Lian. Kung okay lang po, tutulungan ko na rin po kayo sa trabaho ngayon. Nakangiting sabi ni Lian. Ang ngiting iyon ang nagpatunaw sa puso ni Lando. Sige, salamat. Mula noon, halos araw-araw nang pumupunta si Lian sa bahay ni Lando. Nag-iigib siya ng tubig at tumutulong sa pag-aayos ng lambat. Lian, baka masyado na kitang naaabala. Hindi po. Masaya po akong tulungan kayo. Lolo, humanga si Lando sa kasipagan ni Lian. Isang batang dalaga na ganito ang ginagawa para sa kanya. Sa simula, inisip ng mga taga-bayan na mabuti lang ang kanyang ginagawa. Isang batang dalaga na tumutulong sa isang matandang namumuhay mag-isa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula silang makaramdam na may kakaiba. Nagbago ang itsura ni Lando. Bigla siyang naging maporma. Uy, si Mang Lando, anong nangyari diyan? Bulungan ng mga ale sa bayan. Ang dating madungis na si Lando ay nagsimulang magsuklay ng maayos at magsuot ng malinis na damit. Maging ang pag-aahit ay malinis. Pati ang kanyang paglakad ay may halong kapormahan. Siguradong may babae yan. Tumpak ang hula ng mga bihasang ale. Isang gabi, napadaan si Aling Nena sa tapat ng bahay ni Lando. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa loob. Halakhak ng isang babae. At kasabay nito ang kalampag ng kama. Ano yun? Nagulat si Aling Nena. Sa bahay ng isang 52 anyos na biyudo, may boses ng isang batang babae. Kinabukasan, kumalat ang tsismis sa buong bayan. Yung dalagang insik. Nasa bahay ni Mang Lando kagabi. Talaga? Ibig sabihin, may relasyon sila? 1. 49 na taon ang agwat nila. Imposible. Walang katapusan ang tsismisan ng mga ale. Nang kumalat ang tsismis, nagbago ang tingin ng mga tao kina Lando at Lian. Isang tingin na may halong kuryosidad at panunumbat. Matandang kalabaw, kumakain ng batang damo. Walang hiya, inirapan siya ng mga matatanda. Ngunit may mga lihim ding naiinggit. Sa edad na 72, nakabingwit ng ganyang kabatang babae. Hindi biro ang galing. Lihim na hinangaan ng mga lalaki si Lando. Ngunit hindi ito pinansin ni na Lando at Lian. Sa halip, lalo silang naging matatag. Noong nakaraang piyesta, nabunyag ang lahat. Nang gabing iyon, lahat ng tagabayan ay nagtipon sa plaza, nagsasalo-salo sa pagkain at kasiyahan. Dumating si Lando, nakasuot ng malinis na polo at makintab ang buhok. At sa tabi niya ay si Lian. Nakasuot ng magandang bestida at may kolorete pa sa mukha. Ang pinakagulat ng lahat ay magkaakbay pa silang dalawa. Ano yan? Sila na nga talaga! Nagbulungan ang mga tao. Isang reaksyon na may halong pagkabigla at pagkalito. Matatag si Lando. Tila hindi niya pinapansin ang mga tingin ng tao. Medyo nahihiya si Lian. Ngunit hindi niya binitawan ang braso ni Lando. Lolo, okay lang po ba? Siyempre naman. Ano bang ginawa nating masama? Matigas ang boses ni Lando. BDM, BDM, naging panatag si Lian. Dahil sa kanya. Ngunit malamig ang reaksyon ng mga tagabayan. Nababaliw na yata ang matandang yan. Nababaliw na taon ang agwat? Imposible. Maririnig ang mga panunumbat mula sa iba't ibang direksyon. Mas malala ang reaksyon ng mga matatandang babae. Walang kahihiyan. Kaapu-apuhan na niya yan. Paano niya nagawa? Paano nakakasama ng dalagang yan ang ganyang katanda? Baka may iba siyang motibo. Ngunit iba ang reaksyon ng mga kabataan. Ano naman ang edad? May edad ba sa pag-ibig? Nakakainggit si Lolo.
Ang ganda ng kasama niya. Magkaiba ang mga opinyon, ngunit nakuha nila ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ng piyesta, magkahawak kamay silang umuwi. Ang liwanag ng buwan ay nagpahaba sa kanilang anino. Lian, napagod ka ngayong araw. Okay lang po. Masaya po ako dahil kasama ko kayo, Lolo. Bumilis ang tibok ng puso ni Lando sa sinabi ni Lian. Pagdating sa bahay, hinawakan ni Lando ang kamay ni Lian. Lian, ako ay. Lolo, ganoon din po ang nararamdaman ko. Naunang nagsalita si Lian. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, lahat ay naging natural. Ang agwat ng edad, ang tingin ng mga tao, ay hindi na mahalaga. Dahan-dahang niyakap ni Lando si Lian. Yumakap din si Lian sa kanya. Mahal kita, Lian. Mahal din po kita, Lolo. Nang gabing iyon, pinatunayan nilang dalawa ang tunay na pag-ibig. Kinabukasan, lalong lumakas ang tsismis sa bayan. May narinig akong kakaibang ingay sa bahay ni Mang Lando kagabi. Talaga? Sila na nga talaga. Hindi na nagtago ang mga tao. Lumipas ang ilang buwan. Laang da talaga, diyang daanda na, isang araw. Nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Lian. Unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan. Sa simula, walang nakapansin. Maging si Lian ay hindi sigurado. Kakaiba. Bakit parati akong nasusuka? Nag-alala si Lian, ngunit isang posibilidad ang pumasok sa kanyang isip. Posible kayang buntis ako? Lihim na pumunta si Lian sa botika at bumili ng pregnancy test. Nanginginig ang kamay niyang ginawa ang pagsusuri. Positibo ang resulta. Talaga? Hindi makapaniwala si Lian. Buntis nga siya. Nag-isip siya kung sasabihin ba niya kay Lando. Matutuwa kaya siya? O magugulat? Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nagpasya si Lian na sabihin kay Lando, Lolo, may sasabihin po ako. Ano yon? Bakit seryoso ang mukha mo? Nag-alala si Lando sa seryosong mukha ni Lian. Tingin ko po, buntis ako. Ano? Nagulat si Lando. Sa edad na 72, magkakaanak siya? Hindi niya iyon inasahan. Totoo ba yan? Opo, sinubukan ko na po. Sigurado po. Natahimik si Lando sa sinabi ni Lian. Ngunit maya-maya, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kung ganoon, anak natin yan. Tuwang-tuwang binuhat ni Lando si Lian. Umiiyak na tumawa si Lian. Lolo, masaya po ba kayo? Siyempre naman. Sobrang saya ko. Napanatag si Lian sa reaksyon ni Lando. Ngunit ang problema ay ang mga taga-bayan. Anong magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ito? Ilang araw ang lumipas, nagsimulang mahalata ang tiyan ni Lian. Uy! Parang lumalaki ang tiyan ni Lian. Oo nga. Tumaba yata? Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Naisip ni Lian na hindi na niya ito maitatago. Nagpasya siyang sabihin ang totoo. Isang araw, sa poso kung saan nagtitipon ang mga ale. Mga ale, may sasabihin po ako. Seryosong sabi ni Lian. Ano yun? Buntis po ako. Anak po ni Lolo Lando. Pagkasabi niya noon, biglang tumahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin kay Lian na nakanganga. Ano? Buntis ka? Anak ng 72 anyos na lolo. Hindi makapaniwala ang mga tao. 23 anyos na babae, magkakaanak sa 22 anyos na lolo. Posible ba yon? Isang reaksyon na may halong pagkabigla at pagkalito. May mga tumawa. Imposible. Nagsisinungaling lang yan. Nagpapapansin. Ngunit matatag si Lian. Totoo po. Natigilan ang mga tao sa tiyak na boses ni Lian. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Malaking balita. Buntis si Lian. Anak daw ni Mang Lando na 72 na. Grabe. 49 na taon ang agwat. Nagimbal ang buong bayan. Nahati ang reaksyon ng mga tao. Ang mga matatanda ay galit. Imposible. Saan ka nakakita ng ganyan? Nakakahiya sa mga ninuno. Samantala,
Ang mga kabataan ay namangha. Wow! Posible pala yon. Ang galing ni Lolo. Magkaiba ang mga opinyon, ngunit naging sentro ito ng usapan. Ilang araw ang lumipas, pumunta sina Lian at Lando sa ospital sa Kabayanan para sa mas tiyak na pagsusuri. Doktor, totoo po bang buntis siya? Nanginginig na tanong ni Lando. Nagulat ang doktor habang tinitingnan ang ultrasound. Hindi ka panipaniwala. Buntis nga po siya. Malusog po ba ang bata? Ako, napakalusog. Mga 5 buwan na po. Natuwa sina Lando at Lian sa sinabi ng doktor. Ito ay isang himala. Maging ang doktor ay humanga. Ang isang 23 anyos na babae na magkaanak sa isang 72 anyos na lalaki ay napakabihirang mangyari. Paglabas sa ospital, mahigpit na hinawakan ni Lando ang kamay ni Lian. Lian? Salamat? Maraming salamat. Salamat din po, Lolo. Dahil sa batang ito, mas naging masaya ako. Tuwang-tuwa ang dalawa, ngunit pagbalik sa bayan, isa na namang pagsubok ang naghihintay. Tatanggapin kaya ng mga tao ang himalang ito? Nagtataka sila sa magiging reaksyon ng bayan, ngunit hindi sila natatakot dahil mayroon sila sa isa't isa. Lian, kakayanin natin to. Opo, Lolo. Sabay po nating haharapin ito. Habang pauwi, puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Ang saya ng pagkakaroon ng bagong buhay ay tumakip sa lahat ng kanilang alalahanin 4 na araw matapos kumalat ang balita ng pagbubuntis ni Lian, isang malaking pagbabago ang naganap sa bayan. Biglang umuwi ang 2 anak ni Lando. Ang panganay na si Elena ay nakatira sa Maynila. Namumuhay siya ng simple kasama ang asawa. Nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Natanggap niya ang tawag ng 5:00 ng madaling araw. Elena, may problema. Ang tatay mo, may ginawang kalokohan. Nagmamadaling sabi ng kapitbahay. Ano po yun? Nabuntis daw ng tatay mo ang isang dalagang insik. Muntik nang mabitawan ni Elena ang telepono. Pinag-uusapan na sa buong bayan. Hindi makapaniwala si Elena. Ang kanyang 72 anyos na ama, nakabuntis, dali-dali niyang ginising ang asawa. Mahal, kailangan nating umuwi sa probinsya. May malaking problema si Itay. Nagulat din ang asawa niya. Anong nangyari? Ikinuwento ni Elena ang narinig. Naging seryoso ang mukha ng kanyang asawa. Totoo ba yan? Kung ganoon, kailangan nating pumunta at pigilan siya. Nagmadali silang mag-impake. Ganoon din ang nangyari sa bunsong si Maricel. Nakatira siya sa Cebu kasama ang asawang nagtitinda ng isda. Maricel, pinagkakaguluhan sa bayan ng tatay mo. Galit na sabi ng kanyang biyenan. Ano pong nangyari? Nabuntis daw niya ang isang batang insik. Nakakahiya. Paano pa tayo haharap sa mga tao? Gumuho ang mundo ni Maricel. Hindi po magagawa ni Itay yon, pero alam na ng buong bayan. Nagmadali ring umuwi si Maricel. Sabay na dumating ang magkapatid sa bayan bandang 3:00 ng hapon. Maputla ang mukha ni Elena. Namumula naman ang mga mata ni Maricel. Ate, totoo kaya? Hindi ko alam. Kailangan nating makausap si Itay. Mabigat ang kanilang mga hakbang papunta sa bahay. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Lando na nakaupo kasama si Lian. Halata na ang tiyan ni Lian. Tay! Sigaw ni Elena. Nagulat si Lando at lumingon. Oh, Elena! Maricel! Nandito pala kayo! Halata ang pagkagulat sa boses ni Lando. Tinitigan ng masama ni Elena si Lian. Yumuko lang si Lian. Tay! Ano po ito? Totoo po ba ang mga tsismis? Nanginginig ang boses ni Elena. Elena! Kumalma ka! Mahabang kwento ito. Kumalma! Pinag-uusapan na po ang pamilya natin sa buong bayan, umiiyak na sabi ni Maricel. Tay, bakit po kayo nagkaganito? Ilang taon pa lang mula nang mamatay si inay. Nasaktan si Lando. Hindi naman sa hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ng mga anak. Mga anak? Pakinggan niyo muna si Itay.
Ano pa po ang pakikinggan namin? Sa edad na 72, nakabuntis kayo ng 23 anyos na dalaga? Nagtaas ng boses si Elena sa galit. Tahimik na tumayo si Lian. Aalis na po muna ako. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Hinawakan ni Lando ang kamay ni Lian. Lalong nagalit si Elena nang makita ito. Tay, magising nga po kayo. Ginagamit lang po kayo ng babaeng yan. Elena, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit po? Hindi po ba totoo? Dahil lang po sa pera kaya niya ginagawa yan, di ba? Namutla ang mukha ni Lian. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi na nakatiis si Lando. Tama na. Insulto? Tay, nasa tamang pag-iisip pa po ba kayo? Pataas ng pataas ang boses ni na Elena at Lando. Umiiyak na nagsalita si Maricel. Tay, parang awa niyo na po. Magising na kayo. Isipin niyo po kung anong sasabihin ng mga kapitbahay. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Lalong nawalan ng pag-asa si Maricel sa sinabi ni Lando. Paano naman po kami? Paano kami mabubuhay sa kahihiyan? Sa sandaling iyon, kinuha ni Elena ang walis tingting. Dahil hindi po kayo magising sa katotohanan, ako na po ang gagawa ng paraan. Susugurin sana ni Elena si Lian. Dahil sayo, napapahiya ang pamilya namin. Mabilis na hinarangan ni Lando si Elena. Elena, huwag, tabi dyan. Tay, sa sobrang galit ni Elena, iwinasiwas niya ang walis. Tinamaan ang braso ni Lian. Aray! Napasigaw sa sakit si Lian. Niyakap ni Lando si Lian at itinulak si Elena. Tama na! Huwag mong saktan si Lian. Lalong nagalit si Elena sa reaksyon ng ama. Talagang yang babae lang na... Yan ang iniisip nyo. Elena, parang awa mo na. Intindihin mo naman. Intindihin? Ano po ang iintindihin ko? Nakatago sa likod ni Lando si Lian. Nanginginig. Maputla ang kanyang mukha at nangingitim ang labi. Nasaktan si Lando habang tinitingnan si Lian. Lian, ayos ka lang ba? Opo, okay lang po. Mahinang sabi ni Lian. Nanginginig. Pinunasan ni Maricel ang kanyang luha at nagsalita. Tay, huling pakiusap ko na po. Hiwalayan niyo na po ang babaeng yan. Hindi maaari. Mahal ko si Lian. Matigas ang sagot ni Lando. Pag-ibig? 49 na taon ang agwat. Pag-ibig pa ba yan? Anong mahalaga sa edad? Ang puso ang mahalaga. Hindi sumuko si Elena. Tay, paano na po ang pamilya natin? Anak ko kayo. Pero si Lian, pamilya ko na rin ngayon. Nawalan ng pag-asa ang magkapatid sa sinabi ni Lando. Sumigaw si Elena. Sige, kung ganoon. Hindi na po ako anak ninyo. Elena! Huwag na po kayong tatawag. Ituring niyo na pong wala kayong mga anak na tulad namin. Tumalikod si Elena at akmang aalis. Umiiyak na nagsalita si Maricel. Tama po si ate. Kung ganyan po ang gusto niyo, wala na rin po kaming masasabi. Maricel, pati ikaw? Nagulat si Lando. Tatalikuran na siya ng kanyang mga anak? Kayo po ang unang tumalikod sa amin, tay. Tinusok ng mga salita ni Maricel ang puso ni Lando. Tahimik na nagsalita si Lian. Lolo, ako na po ang aalis. Mas mahalaga po ang pamilya niyo. Hindi. Kailangan kong manatili sa tabi ko. Mahigpit na hinawakan ni Lando ang kamay ni Lian. Napailing si Aling na nakatingin sa kanila. Tunay ngang nabihag na kayo. Aalis na kami. Lumabas ng bahay ang magkapatid. Gusto silang pigilan ni Lando, ngunit hindi niya kayang bitawan si Lian. Nang sumarado ang pinto, tumahimik ang bahay. Umiiyak na nagsalita si Lian. Lolo, pasensya na po. Dahil sa akin, nag-away pa kayo ng pamilya niyo. Hindi, Lian. Hindi mo kasalanan. Naguguluhan din si Lando. Masakit na mawala ang mga anak. Ngunit hindi niya kayang iwan si Lian. Nang gabing iyon, isa pang panauhin ang dumating sa bayan. Isang albularyo na nakasuot ng kulay abong damit at may dilaw na panyo sa ulo. Isang babae
na nasa 60s ang edad. Malalalim ang mga guhit sa kanyang mukha. May masamang hangin na bumabalot sa bahay na ito. Bulong ng albularyo habang nakatayo sa tapat ng bahay ni Lando. Unti-unting nagtipon ang mga taga-bayan. Bakit nandito si Aling Sela? Baka may naramdaman siyang kakaiba. Iwinasiwas ng albularyo ang hawak niyang kumpol ng dahon at nagsalita. Ang batang isisilang sa bahay na ito ay may dalang kadiliman. Totoo po ba? Ano pong dapat naming gawin? Nag-aalalang tanong ng mga tao. Kung hindi ito maagapan, sasapitin ng buong bayan ang kapahamakan. Natakot ang mga tao sa sinabi ng albularyo. Ano pong dapat gawin sa bata? Kailangang alisin, bago pa man isilang. Nagbulungan ang mga tao pagkatapos magsalita ng albularyo. Ibig sabihin, kailangan niyang ipalaglag ang bata? Anak ng 72 anyos na lolo at 23 anyos na dalaga, hindi normal yan. Muling nagsalita ang albularyo. Bukas ng gabi, sa pagbilog ng buwan, lalong lalakas ang masamang espiritu ng bata. Ano pong gagawin namin? Kailangang magkaisa ang lahat upang palayasin sila sa bayan. Tumango ang mga tao sa sinabi ng albularyo. Sa sandaling iyon, lumabas si Lando sa bahay. Anong ginagawa niyo dito? Galit ang boses ni Lando. Tiningnan siya ng albularyo at nagsalita. Matanda, alam mo ba ang bigat ng iyong kasalanan? Anong ibig mong sabihin? Ang iyong anak ay magdadala ng kapahamakan sa bayang ito. Nagtaka si Lando. Huwag kayong magsalita ng walang katuturan. Tingnan mo si Lian. Tingnan mo ang iyong babae. Itinuro ng albularyo ang bahay. Paglingon ni Lando, nakita niya si Lian sa pinto, maputla at nanginginig. Lian, ayos ka lang ba? Lolo. Puno ng takot ang boses ni Lian. Sumigaw ng malakas ang albularyo. Tingnan niyo, hindi niyo ba nararamdaman ang masamang hangin mula sa kanyang tiyan? Tiningnan ng mga tao si Lian. Malinaw na nakikita ang kanyang malaking tiyan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang may kakaiba nga. Mukhang tama ang sinabi ni Aling Sela. Lalong natakot si Lian sa bulungan ng mga tao. Niyakap ni Lando si Lian at nagsalita. Kalokohan yan! Normal ang aming anak. Anong alam niyo? Lalong lumakas ang boses ng albularyo. Mula bukas, magsisimula ang mga kababalaghan. Huli na ang lahat kapag nagsisi kayo. Pagkatapos magsalita, umalis ang albularyo kasama ang mga tao. Naiwan sina Lando at Lian. Lolo, natatakot po ako. Mahigpit na kumapit si Lian sa braso ni Lando. Huwag kang mag-alala, pamahiin lang yan. Ngunit may bahagi sa puso ni Lando na kinakabahan. Totoo nga kayang kalokohan lang ang sinabi ng albularyo? Mula ng gabing iyon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Kinabukasan ng madaling araw, ang mga isdang ibinilad sa bakuran ay nag-iba. Sa loob ng isang gabi, nabubulok na ito na parang inuod. Hindi makapaniwala si Lando. Ano to? Kahapon lang, sariwa pa ang mga isda, ngunit ngayon, bulok na lahat, ang mabahong amoy ay tumatagos sa ilong. Ilang dekada na siyang nagbibilad ng isda, ngunit ngayon lang ito nangyari. Nang gabing iyon, mas kakaiba ang nangyari. Sa kalagitnaan ng gabi, may kumatok sa pinto. Tok-tok, sino yan? Bumangon si Lando at binuksan ang pinto, ngunit walang tao. Tanging ang malamig na hangin mula sa dagat ang umiihip. Pagbalik sa kama, may kumatok na naman. Tok-tok-tok. Sino na naman yan? Bumangon na rin si Lian. Binuksan nilang dalawa ang pinto, ngunit wala pa ring tao. Lolo, natatakot po ako. Mahigpit na kumapit si Lian sa braso ni Lando. Huwag kang mag-alala. Baka hangin lang yan. Ngunit kinakabahan din si Lando. Sa ikatlong araw, nagsimulang magtipon ang mga uwak sa bubong. Wak, wak. Ang masamang huni ay nagpatuloy buong araw. Bakit ganyan ang mga uwak na yan? Nag-aalalang tanong ni Lian. Hindi ko alam. Kakaiba. Ilang araw nang hindi umaalis ang mga uwak sa bubong. Tila may hinihintay sila.
nagsimulang maniwala ang mga tagabayan sa sinabi ng albularyo nang makita ang mga kakaibang pangyayari. Tingnan nyo, nagsisimula na ang mga kababalaghan. Tama ang sinabi ni Aling Sela, lalong lumaki ang takot ng mga tao. Isang gabi, may nagbuhos ng dugo ng baboy sa pintuan ng bahay. Ang sariwang dugo ay tumulo sa pinto. Tila isang babala ng kapahamakan. Mga walang hiya! Galit na galit si Lando. Ngunit hindi niya alam kung sino ang may gawa. Gumuho ang mundo ni Lian nang makita ito. Lolo, kasalanan ko po ba talaga ito? Hindi, Lian. Wala tayong ginawang masama. Inalo ni Lando si Lian. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na nag-aalinlangan. Sa wakas, dumating na ang araw ng panganganak ni Lian. Isang madaling araw, biglang napahawak si Lian sa kanyang tiyan at dumaing. Aray! Ang sakit! Lian! Ayos ka lang ba? Mabilis na inalalayan ni Lando si Lian. Lalabas na yata ang bata. Namilipit sa sakit ang mukha ni Lian. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Nagmamadaling kinuha ni Lando ang kanyang motorsiklo. Ngunit sa labas, nagtitipon na ang mga tagabayan. Si Mang Kiko, isang matanda sa nayon, ang nangunguna sa pagharang sa daan. Saan kayo pupunta? Kailangan naming pumunta sa ospital. Manganganak na siya. Hindi maaari. Hindi dapat isilang ang batang yan. Matigas ang boses ni Mang Kiko. Ano? Nababaliw ka na ba? Nagalit si Lando. Para sa kapakanan ng ating bayan, hindi dapat isilang ang batang yan. Sumang-ayon ang iba. Tama. Dahil sa batang yan, sunod-sunod ang mga kababalaghan. Parang awa nyo na. Pakinggan nyo kami. Kahit namimilipit na sa sakit si Lian, hindi sila pinadaan ng mga tao. Tabi! Mamamatay na ang tao! Sigaw ni Lando. Hindi maaari! Giit ni Mang Kiko. At sa sandaling iyon, biglang kumulog. Grrr! Nagtipon ang maitim na ulap at nagsimulang umulan. Mukhang galit na rin ang langit. Bulong ng isang tao. Habang natigilan ang mga tao, mabilis na isinakay ni Lando si Lian sa motorsiklo at umalis. Teka lang, Lian! Malapit na tayo sa ospital. Lolo, halos mawalan na ng malay si Lian. Sa gitna ng ulan, nakarating sila sa ospital na halos himatayin na si Lian. Doktor, tulong! Nagmamadaling sigaw ni Lando. Dinala ng mga nurse si Lian sa emergency room. Naghintay si Lando sa labas. Ilang oras ang lumipas, bumukas ang pinto ng delivery room at lumabas ang doktor. Congratulations! Nanganak po kayo ng isang malusog na batang lalaki. Talaga po? Napaiyak sa tuwa si Lando. Opo, 3.2 kilos na malusog na sanggol. Narinig. Hanggang sa labas ang unang iyak ng sanggol. Malakas at masigla. Nanginginig sa tuwa si Lando. Kumusta po si Lian? Malusog din po ang ina. Isang himala po ito. Maging ang doktor ay namangha. Anak ng 23 anyos at 72 anyos, napakabihira po nito sa medisina. Pumasok si Lando sa silid at nakita si Lian. Maputla si Lian ngunit nakangiti ng maliwanag. Karga niya ang isang maliit na sanggol. Lolo, anak po natin. Oo, anak natin. Napaiyak si Lando habang tinitingnan ang sanggol. Maliit at tila marupok. Ngunit puno ng buhay. Anong ipapangalan natin sa kanya? Yong po kaya? Ibig sabihin ay matapang para lumaki siyang malakas. Maganda. Yong ang pangalan niya. Tuwang-tuwa ang dalawa, ngunit mahirap ang daan pabalik sa bayan. Sa harap ng bahay, may nakasulat na pulang pintura. MGA Salot! Lumayas! Nakakatakot ang 5 salitang nakasulat. Naging seryoso ang mukha ni Lian. Nagtiimbagang si Lando at hindi nagsalita. Lolo, magiging ayos po kaya tayo. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Dinala ni Lando sina Lian at Yong sa loob ng bahay. Mula noon, nagsimula ang bagong buhay ng tatlo. Masaya si Lando habang tinitingnan si Yong. Anak na nakuha sa edad na 72. Yong,
Nandito si tatay. Kapag naririnig ni Yong ang boses ni Lando, binubuksan niya ang kanyang mga mata at ngumingiti. Maingat na inalagaan ni Lian ang sanggol. Araw at gabi, nagpapasuso siya at nagpapalit ng lampin. Lolo? Kamukha po ni Yong si Lolo. Talaga? Saan? Sa mga mata po. Magkamukha po kayo. Natutuwa sila sa maliliit na bagay, ngunit nagpatuloy ang pang-aapi ng bayan. Gabi-gabi, may bumabato sa bintana. Sa tunog ng nababasag na salamin, umiiyak si Yong. Sino yan? Lumabas si Lando, ngunit wala ng tao. Isang araw naman, may nag-iwan ng patay na isda sa harap ng bahay. Hanggang kailan ba nila gagawin to? Napapagod na, si Lando, ang pinakamatindi, ay nang sunugin ang lambat na ibinilad ni Lando sa dalampasigan. Ang lambat ko! Nawala ang nag-iisang kabuhayan ni Lando. Napaiyak si Lian nang makita ito. Lolo, kasalanan ko po ito. Aalis na lang po ako. Hindi, pamilya tayo. Pinigilan ni Lando si Lian. Pero tama po ba na ganito tayo mabuhay? Nawawalan na ng pag-asa si Lian. Nasasaktan si Lando habang tinitingnan si Lian. Tama nga ba ang naging desisyon niya? At sa sandaling iyon, tumawa si Yong. Kikik, isang malinaw at dalisay na tawa. Nagkaroon muli ng lakas sina Lando at Lian. Nang marinig ito, tumatawa si Yong. Opo, masaya ang anak natin. Nagkaroon muli sila ng lakas ng loob. Lumipas ang panahon at nag-isang taon na si Yong. Naghanda sina Lando at Lian ng isang simpleng handaan, walang imbitado, ngunit gusto nilang ipagdiwang kahit silang pamilya lang. Yong. Happy birthday! Niyakap at hinalikan ni Lando si Yong. Tuwang-tuwa si Yong. Naghanda si Lian ng sinabawang gulay at kakanin na siya mismo ang gumawa. Lolo, sobrang saya ko po. Ako rin, Lian. Nagtinginan sila at ngumiti, ngunit biglang may maingay na nagaganap sa labas. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Mang Kiko at ang mga taga-bayan. Ngayon na natin tatapusin ang batang yan. Desidido ang boses ni Mang Kiko. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Lando. Isang taon na ang lumipas, pero patuloy pa rin ang mga kababalaghan. Nagkataon lang yon. Hindi ito nagkataon. Dahil sa batang yan, nagbulungan ang mga tao. Tama, hindi na namin kaya. Parang awa nyo na. Pakinggan nyo kami. Nagalit si Lando. Nagalit si Lando. Sino kayo para saktan ng anak ko? Para sa kapakanan ng bayan. At lumabas si Lian na karga si Yong. Parang awa nyo na. Itigil nyo na to. Walang kasalanan si Yong. Siya ang problema. Sigaw ni Mang Kiko. At sa sandaling iyon, umiyak si Yong. Nge! Nge! Umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa gabi. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsayawan ang mga sanga ng puno at lumipad ang alikabok. Napatakbo paatras ang mga tao. Tingnan nyo! May kababalaghan na naman! Dahil nga sa batang yan! Lalong lumaki ang takot ng mga tao. Ngunit hindi sumuko si Lando. Sinumang gumalaw sa anak ko, lalabanan ko hanggang kamatayan. Mabangis na parang hayop ang mga mata ni Lando. Hindi rin umatras ang mga tao. Isang tensyonadong sitwasyon ang naganap at sa sandaling iyon, may narinig silang tunog ng sasakyan. Isang doktor mula sa kabayanan. Pinapunta siya ni Maricel. Sandali lang! Sigaw ng batang doktora. Anong nangyayari dito? Suriin niyo po ang batang yan. Tingnan niyo kung kakaiba nga siya. Sabi ni Mang Kiko. Sinuri ng doktora si Yong. Ginamitan niya ng stethoscope ang dibdib nito at kinuha ang temperatura. Normal siya. Isang napakalusog na sanggol. Talaga po? Opo. Wala pong anumang kakaiba sa kanya. Natigilan ang mga tao sa sinabi ng doktora. Kung ganoon, ano po ang mga kababalaghan? Nagkataon lang po ang lahat.
walang kinalaman ng sanggol. Sa malinaw na paliwanag ng doktora, hindi na nakapagsalita ang mga tao. Maging si Mang Kiko ay natahimik. Pamahiin lang yan! Itigil nyo na ang pang-aapi sa kanila. Matigas na sabi ng doktora. Unti-unting umuwi ang mga tao. Pagkatapos ng krisis, nagpasalamat si Lando sa doktora. Maraming salamat po. Wala po yun. Hindi tama na apihin ang isang inosenteng sanggol. Pag-alis ng doktora, natahimik ang pamilya. Magiging ayos na po kaya tayo? Nag-aalalang tanong ni Lian. Totoo nga. Mula noon, nabawasan na ang pang-aapi. Nagsimula siyang maglakad at magsalita ng simpleng salita. Tay! Nang sumigaw si Yong habang nakatingin kay Lando, pakiramdam ni Lando ay nasa kanya na ang lahat. Oo, anak, si tatay ito. Masaya rin si Lian. Lolo. Mahal na mahal po ni Yong si Lolo. Mahal na mahal ko rin si Yong. Lumipas ang ilang taon. 5 taong gulang na si Yong. Lumaki siyang matalino at masiglang bata. Unti-unti na rin siyang tinanggap ng mga taga-bayan. May mga tumutulong na rin sa kanila. Ma, Mang Lando, bibili po ako ng isda. Salamat. Naging stable na rin ang buhay ni Lando. Isang araw, sinabi ni Lian kay Lando, Lolo, sobrang saya ko po. Ako rin, Lian. Mahirap sa simula, pero ngayon, sobrang saya ko na. Oo, nalampasan natin lahat. Nakaupo silang dalawa sa dalampasigan. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Si Yong ay naglalaro mag-isa sa buhanginan. Tay, Nay, ang ganda po ng dagat. Oo, Yong. Isang magandang bahaghari ang lumitaw sa ibabaw ng dagat. Ang isang dulo nito ay konektado sa dagat at ang isa naman ay papunta sa kalangitan. Tila isang tulay patungo sa ibang mundo. Wow! Bahaghari! Pumalakpak si Yong sa tuwa. Tahimik nang ngumiti sina Lando at Lian habang pinagmamasdan ang bahaghari. Lolo, mahal kita. Mahal din kita. Lian, ang masayang imahe ng pamilya ay nabalot sa kulay ng papalubog na araw. At ang kakaiba ngunit nakakaantig na kwento ng pag-ibig na ito ay dinala ng hangin at nanatili sa alaala ng bayan sa mahabang panahon. Sabi ng mga tao, ano ang mahalaga sa edad? Ang tunay na pag-ibig ang mahalaga. Ang tapang ni na Lolo Lando at Lian. May mga nagsasabi na dakila ang kanilang pag-ibig. Nilampasan nila ang edad, lahi, at panghuhusga ng mundo upang protektahan ang isa't isa hanggang sa huli. May mga nagsasabi rin na si Yong ang nagdala ng swerte sa bayan. Dahil sa batang iyon, natutunan ng mga tao na alisin ang kanilang mga maling akala at unawain ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi na mahalaga kung ano ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Ang kuwento ni Lando, Lian, at Yong ay naging kasing lalim at misteryoso ng dagat at habambuhay na nakatatak sa puso ng mga tao. Ipinakita nito na sa pag-ibig, walang edad o hangganan at ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ito ay isang magandang kwento. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayon. Sa pamamagitan ng pag-iibigan ni na Lolo Lando, F82, at ng 23 anyos na dalagang Tsino na si Lian, natutunan natin na sa tunay na pag-ibig, walang edad, lahi, o anumang hangganan. Sa kanilang pagharap sa panghuhusga ng lipunan, pagtutol ng pamilya, at maging sa mga pamahiin, nakita natin ang tunay na lakas ng pag-ibig. Higit sa lahat, ang pag-asa at tapang na ipinakita nila sa pamamagitan ng bagong buhay na si Yong ay nagbigay sa atin ng malaking inspirasyon. Ito ay isang kwento na nag-iiwan ng aral kung gaano kahalaga ang maging tapat sa sariling puso kaysa sa sasabihin ng mundo. At na ang tunay na pag-ibig ay sa huli ay nagwawagi. Kung nagustuhan ninyo ang video, mangyaring i-like, i-subscribe at ibahagi ito sa iba. At sa comment section,
Sabihin ninyo kung ano ang gagawin ninyo sa ganitong sitwasyon. Hinihintay din namin ang inyong mga kwento. Musika.